Ang ganda, no? Pagpasalamat, di Brother Henry. Oo, talaga nga naman. Yung reflection, talagang obvious na obvious taglagas. Ah, parang kayo din. Ano? Magpatuloy tayo sa Panginoon lahat. Masaya pag tayo nasa Panginoon. Kasi lahat tayo may mapupulot sa isa't isa. At masayang tayo lahat ay nagpapagamit at magpatuloy sa Panginoon. 2 Corinthians chapter 12 verse 14. Pakitayo po kayo. Actually, ang napili kong pamagat ay parents' role in the Bible. Sapagkat, ano ba ang ating okasyon? Ah, couples. Tama nga, parents ano. Basahin po natin. Tagalog kung aking babasahin. Basa. Narito ang ikatlo na ako'y handang pumarian sa inyo at ako'y hindi magiging pasanin ninyo sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo kundi kayo. Sapagkat hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang kundi ang mga magulang ang mga anak. Tabi manalangin, mapagpala naming Diyos sa langit, bigyan niyo po kami ng iyong patuloy na paglilinis sa aming mga kamalian na nasumpungan niyo pong kakulangan, kalabisan. Turuan mo kami, Banal Espiritu. Salamat po na turuan mo na kami sa magitan po ng aming mga napakinggan, nakakatuwa, Panginoon, at nakakalusaw dahil ang kanilang mga karanasan ay hindi matatawaran. Salamat po sa kanilang mga buhay, lalo't sila'y magkatuwang na nasa iyo. At kung hindi man buo ay di salamat pa rin nagpapatuloy sa iyo. Patawad po, turuan mo kami Banal Espiritu sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So ang ating pag-uusapan po ay obvious. Tumutukoy sa mga magulang. Sa talatang ito, pinakita na yung mabigat na role ng magulang. Sapagkat hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang, kundi ang mga magulang ang mga anak. So doon, tama yung sinabi din ni Brother Jerome, dapat makinig ang mga young people dahil minsan yan ang masisigalbo, akala mo'y ganun lang kasimple. Tama, nakakita lang na mahaba ang buhok, ay sa ilong naman nakalagay. Ay parang siya na. Kumbaga maraming babanggain, maraming hindi sasalang-alang, pero pagdating naman sa realidad ay ito. Kumbaga sa business, meron din naman nagtatagumpay kahit maliit ang puhunan, nagtsatsaga lang. Pero iba yung malaki agad ang kapital. Pagpasok sa hanap buhay, di ka? So, sa pag-aasawa, ganyan din mas magandang sumulong ka ng matured kaysa ikaw ay lutuin. Tama ba yon? Kaya simbahang ito ay napakapalad nyo. Marami kayong matututunan sa mga nag-asawahan na at nagsawaan na. Parents' role. Actually, pagsalitang parents, pwede namang Bible na din ang mag-define yan. Doon sa Luke 8:51, tingnan nyo po. Dito paniliwanag kung ano yung parents. At nang dumating siya sa bahay, ay hindi niya ipinahintulot na pumasok na kasama niya ang sinumang tao, maliban na kay Pedro at kay Juan at kay Santiago, at ng ama ng dalaga at ng ina nito. So ang parents tumutukoy sa ama ng dalaga at ang ina nito. So ang parents talaga tumutukoy sa mga magulang. Lalaki at babae, hindi parehong lalaki parents. Imposible yon. Parehong babae parents, imposible yon.
Actually, tinignan ko yung salitang parents sa Bible, 20 beses binanggit yan. Sa New Testament, wala sa Old Testament. 20 times binanggit. Ano ho? At yun ang aking nirambol at binulay yung bawat flow ng talataan na siyempre ang atin po kasing authority, tayo ay natututo sa mga theory, sa mga karanasan, sa mga nalimbag na aklat. Pero talaga ang paghahanguan dapat talaga natin sa pagpe-parents, sa panliligaw, sa lahat ng aspeto. Maganda nga pa lang bago ka dumating sa pagiging parents, sa single pa lang, Bible na agad ang iyong binabasihan. Nanindihan niyo ba yan? Masasanay kang parents na nakabase sa Bible kung single pa lang, yan ang iyong basihan. Mas maganda, hindi tayo lahat darating doon, pero mas maganda, napakapalad ninyo yung mga young people na kayo nasa Panginoon na ngayon. Diba? Hindi katulad ng iba na naging parents na wala pa sa Panginoon. O kaya naman, naging parent, iisa ang nasa Panginoon. Napakalaking advantage yung mga young people na huwag nyo na antayin munang kayo maging magulang na sa kaaasa, asasandig sa Biblia. Magandang, bago kayo humantong sa pag-aasawa o pagkakaroon ng mga anak para kayo matawag na parents, single ladies, single men, gentlemen, magandang kayo ngayon pa lang ay sumasalig na sa Bible. Ano ho? Kaya nga ang ating pamagatay, parents' role in the Bible. Ibig sabihin, talaga ang ating hahagilapin ngayon ay mga tuntunin ng mga magulang na nasa Biblia. Kasi iba siguro ang turo pagka iba pag hindi sa Bible, ano kaya? Ano kaya ang turo pagka hindi sa Bible? Ikaw, pag may problema, anong ang payo sa mga parents? Ha? Punta mo na sa barkada, na relax. Bir muna. Yan ay payong. Kaya nga sabi ng Bible, mapalad ang hindi nakikinig sa payo. Tingnan nga natin yun, Psalms chapter 1. Kaya maganda talaga yung payo ng Diyos. Ang maging panuntunan, tayo nga ay nasa Panginoon ay napalya pa. Tama ba? At talagang sabi nga ni brother, ay gumaling na. Yung salitang yun talagang talagang sising-sisi na. Kung hinanam naman yun talagang kundangan na laang. Kundangan na nga lamang at narinig. Sa salitang yun, damandama ko. Damandama kita. Ang sabi niya, gumaling na. Lupit. Lalo na kung nagpatuto dito si Eloy. Ako lang naman halos ang hindi pa nagkakamali yata sa inyong sinasabi nga. Ang sabi diyan, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Ibig sabihin, mga kapatid, ang pinakamagandang payo, yung role nating sinusundan, hindi tao. Iba ang payo ng tao. Tama ha? Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. Hey, are you elicited? Young people, ang gaganda nyo pa naman. Ito lang sana ang inyong ipanalangin. Sana hindi kayo madaling sungkitin. Pwede ba mga ladies? Dapat yung lalapit sa inyo, kukuha muna ng tikin. Sino tikin na yon? Pastor. Tama ba? Ay sa gaganda ng ating, tinan nyo yung abay din Ayun ang tinitingnan ni Henry. Hindi na yung pinakasalan Sabi sa abay na nakatingin. Okay, di ba? Ngayon pa lang, kayo din mga lalaki. Huwag kayo din naman kayong basta manunungkit.
Dahil makinig kayong maigi sa mga umimik na dito. Talagang magpakahinog muna kayo sa Panginoon. Tama ba? Hindi yan nadadala sa sa hapitan, sa madalian. Pwede din naman. I think mas malaking re-repairin. Pagpasok mo doon sa talyer, baka lahat na ini-repair. Ay lagas Overhaul. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. Sa kautusan niya nagbubulay araw at gabi. At siya'y magiging, yon ang inyong reflection, punong kahoy. Diba? At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig. Ito yung payo ni Eric. Dilig. Talagang nagkakalakip-lakip Hindi lang inilinaw kung ano yung dilig na yun. Hindi, basta ang alam ko dyan, malupit na kalaban niya. Okay? So, magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang panahunan, ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Sabihin ko sa inyo, suswertihin kayo. Pagka kayo'y ang inyong sinusundang role ay ang Bible. Amen ba? So parents, kahit naman kayo ay matagal na, walang magaling. Sabi nga na gumaling na. Ang hirap pala ng ina. Ay, okay talaga yung lugapidon na sinasabi na ng ninang ang hirap nga naman noon. Tayo sa labas. Tapos mamaya nga naman hindi mo pa-appreciate. Talaga parang ayaw ko yata umimik din Kalaan mo yan. Ako'y nagugulantang sa kanilang sinasabi. Totoo yun Totoo yun. Ang minsan napapansin lang natin mga lalaki yung ating ginagawa, pero yung mga ginagawa ng babae ay kalupit. Kaya pala ang mga maiingay, doon na lang ginagawa yung hindi natin napapansin. Siguro. Kaya ang sarap ng mga babae, dinidate din. Oo. Yung wag kang manawang sabihang I love you, kahit pasigaw. I love you! At least I love you. Nagmumura ka na I love you pa. Meron ako napainggan yan daw, relasyon ay dapat daw hindi lang, alam mo, sa totoo na po, nakakasakit ang katotohanan, pero yun ay totoo nga. Lagi sabi sa akin ng asawa ko, ikaw naman magaling lang sa una. Sa dulo'y pagaling ng pagaling. Kasi minsan, tayo'y nanliligaw lang kapag sa simula ng ligaw, pero pag naanak ka na, etc., wala na nga naman yun. Kaya ang iba, nahahantong sa kung saan hindi maganda. Kaya maganda ang Bible ang ating panuntunan. Are you ready? Sa 20 talataan, word parents, tayo kumuha ng 5 puntos na dapat ay panuntunan ng mga magulang. At kung kayo single, huwag ka na makipagsapalaran. Ito ang unang rule. Tingnan niyo, basahin niyo po ang Matthew 20 verse 21. O 10 verse 21. At ibibigay ng kapatid ang kapatid sa kamatayan, at ang ama ang kanyang anak, at manghihimagsik ang mga anak laban sa kanilang mga magulang, at sila'y ipapapatay. Mapapansin niyo yung mga magulang. Pero anong klaseng tagpo ito? Ibibigay ng kapatid ang kapatid sa kamatayan, at ng ama ang kanyang anak, at manghihimagsik ang mga anak laban sa kanyang mga magulang, at sila'y ipapatay. Mark 13 verse 12. At ibibigay ng kapatid sa kamatayan ng kapatid at ng ama ang kanyang anak, at manghimagsik ang mga anak laban sa mga magulang, at sila ipapatay. Tingnan niyo, ipapatayan dito sa pamilyang ito.
Pero nandun yung salita pong parents, mga magulang. And Luke 2 verse 41. Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. Yung una pong ating binasa na may kaguluhan, ibibigay ng kapatid ang kapatid sa kamatayan, at ng ama ang kanyang anak, at mangimagsik ang mga anak laban sa kanyang mga magulang, at sila'y ipapatay. Ang isang maliwanag na ipinaliliwanag diyan, to avoid difference and conflict in the family. Isang hanapin natin na panuntunan ng Bible ay pumasok tayo sa pagpapamilya o magiging magulang na pareho na kayong mananampalataya. Isa sa magandang role coming from the Bible ay parehong believers of God. Kaya may problema ho eh. Darating isang araw, sabi nga, huwag niyong isipin, ako'y naparito para magbigay ng tabak. Hindi. Magkapayapang, kundi tapak. Magkakaroon ng away sa pamilya. Bakit? May conflict kasi hindi mga mananampalataya lahat. Tignan niyo yung Luke 2:41, now his parents went to Jerusalem everywhere. Ito si Jose at si Maria at the feast of the Passover. Alam natin yung feast of Passover. Ito ay sa gisag na inaalaala nila kung paano ang bansang Israel inilagtas ng Diyos sa salot. Mahirap pong magkaroon ng pista ng kaligtasan kung ang kabiyak ay hindi. Are you with me? Kaya ganito, tayo namang naandoon na, sabi nga ng Ninang Linay, darating ang panahon kung talagang nakatakdas pa inumaligtas yan, maliligtas yan. Pero hanggat di pa, panalangin nating maigi. Tama ba? Kasi ang hirap po na tayo ng mga believer na minsan conflict pa rin eh. Di ka? Kaya nalilito ang mga anak eh. Ako'y doon tinamaan doon sa sinabi ng Ninang Linay, ngaling-ngaling ko nang lumabas yan, sakit. Huwag kayong mag-away sa harapan ng inyong mga anak. Kami minsan, nakangyayari sa amin yan. Kami nagkakasagutan sa harapan ng aming anak. Hindi ako makatakbo, palabas. Dito na kami kung saan nabutin. Ano? Pero totoo yun. Napakalaking totoo nun. Kaya may nakaranas na yung brother Henry nag-aaway sa inyong harapan ng anak. Tapos sinundan pa niya, may sundot pa. Kung ano yung tinanim mo, yun ang iyong aanihin. Sakit pala niyan, kayo isising-sisin eh. Mami, hindi na kita aawayin. Doon tayo sa labas. Ano? Hindi sa harapan ni Utoy. Kasi sabi nga ni Brother Ranay, gumaling na. Nakapakarami na, meron nga pastor na, nagdi-divorce. Pastor yun. Ay ba isa sa sikat na pastor pinapanood ninyo sa TV? Yung malamlamang preach, ang daming attendance. Divorce yun. Huwag yung mamaliitin ito. Huwag yung para bagang lalang-langin. Seryosong bagay ang pumasok sa larangan ng pagpapamilya. Lalo kapag may magiging magulang na. Ay, hindi ko pinapangarap sa amin yan. Sukdo lang ako eh. Magpa-under Bisaya na. Huwag lang maghiwalay. Ayaw, wag ho natin papangarapin yan. Sinabi ko lang yon, sample, na hindi biro ito. Hindi ito biro. Ayun eh. Kaya mag-isip-isip kayo, hindi puro kras-kras. Hindi puro papila, ano yung bilot? Ano? Hindi kayan yan. Makinig kayo sa mga dumating na doon. Tapos ngayon, nako, sabi nga Ninang Linay, magpa-hospital ngayon eh. Pupunta ka pala, ramdamin magkakasakit ka na eh. Diba, hindi pa natin napakinggan yung patoto ni Makmak eh. Pag yan na nagpatoto, magiging balalo kayo sa hirap ng tayo niyan. Ayaw kanyang anak operahan, bakit nabibinbin? Ay, iwanan doon eh, dahil ang case ng COVID. Paano? Ang bata nga naman.
Ay mag-isip-isip. Kaya kayo mag-igi sa aral. Yan ang inyong atupagin. Mag-aral kayo ng maigi. Maglingkod kayo sa Panginoon. Pag dumating yan, hinug na kayo. Ano? So, ang unang panuntunang role dapat ng mga magulang ay huwag tayo mag-create ng conflict sa pamilya. Yung aaway ng anak ang magulang, magulang, vice versa, dahil hindi parihong mananampalataya. Tama ba? Kung tayo na may naraw na, di pakinggan natin yung payo ng Ninang Lina, panalangin natin. Tama ba? Pero kung ikaw naman ay wala pa, huwag nang sumuong. Hindi yun ang rule ng Bible. Are you with me? Sa Luke 18:29, and he said unto them, Verily I say unto you, there is no man that hath left house, or parents, or brethren, or wife, or children, for the kingdom of God's sake. Ano yun? There is no man that hath left, or parents. Ba't iiwanan ng parents? No? Or brethren, or wife, or children for the kingdom of God's sake. So I do hope ito po ay cover din na tinatawag ng role na talagang ang parents dapat ay nakakaintindi na kung may pinapriority ang anak, ay dapat naiintindihan na niya yon. Dahil sila'y parihong mananampalataya. Ano ba, dumarating minsan pagkakataon, ang kontra sa paglilingkod sa Panginoon ay magulang. Nagiging struggle ng mga anak ang mga magulang sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya hinahamon dito ang mga anak, sino man nag-iwan ng mga magulang. Kung yung nanam namin yun, conflict yun eh. Kasi minsan may mga magulang na talagang hadlang sa paglilingkod. Lalo kung ang magulang ay unbeliever. Sino dito ang mga anak na nakakaranas na yan? Dahil ang kanyang mga magulang ay unbeliever. Kita mo yan. Kaya maganda sana, pag papasok ka, nang ikay naging parents, dapat ay nakakaintindi ka na. Na paglilingkod, hindi nahadlangan. Kaya nangyayari ang ganyan, wala nga sa panuntunan ng Bible. Kaya halimbawa, si Dandan may anak na, yung iyong panganay tawagin magpastor. Mahirap yan. Babae yan. Ano? Dahil sa mananampalataya, hindi na siya hahadlang. Tama ba yan? Pero kung ikaw ay parents na hindi nakakaintindi ng pananampalataya, problema ka ng iyong anak. Kaya ang maganda sa pag-parents, ang parents dapat talagay ang role talaga, dapat tayo nananampalataya sa Panginoon. Para maiwasan yung conflict, di ba? Hirap na hirap na nga tayo nung tayo babago pang naligtas. Dahil ang ating mga magulang ay hindi ligtas. O di tayo mag-asawa ng ligtas para pag tayo nagkaanak na gustong maglingkod, di walang hassle. Tama ba? Tama ba? Ay lalo naman kung ikaw ay magulang na malago na sa Panginoon. Kahit naman minsan may mga magulang na ligtas na pag hindi malago sa Panginoon, ay, ang pangarap ko sa abogado. Ang pangarap ko sa engineer, ay ang bunso, medyo mahina ang ulo. Yan, pastor ka na. Ano? Naintindihan niyo ba yun? Luke 21:16. Datapwat kayo ibibigay ng kahit mga magulang at mga kapatid at mga kamag-anak at mga kaibigan at ipapapatay nila ang iba sa inyo. Alam, malupit ito. Actually, ang pinakasagsagang pangyayari ito sa tribulation. Na ultimong, ang mga anak ay maaatim na ipapatay ng mga magulang. Kasi conflict. Are you with me? Kaya isang rule, naku, yung pinakamabait ng mga magulang, tingnan natin yan. Pag ang anak niya ay believer, pagdating sa tinatawag na paninindigan na, mag-aaway talaga yan. Naintindihan niyo ba yan? Mag-aaway yan. Kasi iba ang ibang layo ng Kristiyano at hindi. Yung pinakamabait ng parents, pag hindi ligtas, at matigas ang paninindigan ng anak.
Conflict yan. Mind you. Amen? Kaya maganda, halimbawa yung anak ni Ruel, nag-uusap na agad kami. Bay, tanda ni Atara. Ang boyfriend ko ay si, ang boyfriend ko ay si, si Jimuel. Kalahin, may nag-uusap na kami. Aba, yung sa kalaro daw ako, may boyfriend na. Sino? Si Jimuel. Talagang mahina yan. Pinagbibida na. Talagang gustong-gusto na si Jimuel, Ay, wala, paglaki. Kaya sarap gano'n yun, walang problema sa mga magulang. Kahit nga sa kasalan di ka? Kahit nga sa kasalan, wala, pag nagbulungan, anong sasabihin mo, tayo ng buwan? Di ka? Yung iba kaya hindi man, ito kayo araw ng Biyernes, araw ng Biyernes. Napakamala sa araw na yan. Pagka ngayon dadat hindi mananampalataya hindi matuloy-tuloy yung plano Laging may conflict. Kaya ang ganda sana kung ang parents na mismo, itong hanapin nyo na kayo parents na mananampalataya ng Panginoon. Tama ba? Kaya ito pa nga ito, Sarah. Pambihira. Si Sarah, ganda babae. Napapagkamalan nga magkapatid yan si Sarah at si Mary Baby. Ba? Parehong rarampa hulog naman. Tapos isang araw mabubulita kayong Nako, kawawa naman. Kawawa naman. Kaya baga kayo, ganda-ganda kayo. Mahirap din yung maganda. Marami nakakakita. Tapos si Joseph, palibasa yung pugi. Yun. Tuksuhay. Tadyo si Eric, walang problema. Pati ako. Pero magaling yan. Okay, number 2. Na dapat I do hope, yun po yun ang gusto ng Bible Yun ang gusto ng Bible. Ibang magpalakad ang mga magulang na mananampalataya sa mga anak. Iba. Kaya pangarapin ninyo na ang mga pangasawa nyo ay Kristiyano. Kung wala may extra pa dyan. May lubid pa dyan, di tinago. Yung pinagkasalan ni Henry, bago yun. Alam mo, kina Pastor Benny Abante, pumunta ako doon. Ang dami doon soltero. Ang dami doon soltera. Pero aktibo, masasaya. Ay may nag-interview yung pastor. Ako na may pag-uso lang May kayo hindi nag-asawa na. Para pa kainin ka? Tikas na parang abante rin Yung isa doong matabang babae. Kala mo naman may makakagusto nga. Yabang. Paano mo kaya hindi nagkaasawa hindi dahil ang kanyang prinsipyo. Kundi pero ang tigas. Ay baka ako'y makakuha ng mas hindi naman kasing giver ko. Ay gusto ko ako'y mag-isa kaysa ako'y may kasama na hindi mo naglilingkod sa Diyos. Pumunta kayo doon sa simbahan ni Pastor Benny Abante. Ang mag-i-entertain sa iyo pagsala sa soltero ay soltera. Pero hindi malungkot. Ginagamit ng Panginoon. Kayo nalungkot na agad. Yun daw sabi ni Pastor Benny Abante, yung mga nasa lubong sa inyo, akala nyo kung yung mga milyonaryo yan. Sa mga cum laude yan. Kasi inatupag yung Panginoon at ang pag-aaral. At kung biyayaan naman ng pag-aasawa, di pareho matured. Are you with me? Kaya kayo dyan, huwag kayong kindata na agad. Silipan na agad ng silipan. Wala pa namang, maghunos dili. Number 2, tingnan natin. Role natin ay di dapat ay mananampalataya ng Panginoon. Kaya napakapala di Brother Henry. Napakapala din naman ko sa aking asawa.
Kung yun ay hindi mananampalataya ay sa layo ng agwat namin. Napakahirap. Tama ba? Kalahin mo siya 29, ako'y 15. Mahirap yun. Pero kakatuwa dyan, yan ay, bagaman natigas, pero pag naipaliwanag ko na ay UP. Iba talaga pag believer. Iba. Gumaling ka na, pero may maiaayos. Lagi may pagkakasunduan, alang-alang sa Panginoon. Pero pag hindi, sabi nga sa inyo, tithes pa lang pag-aawayan na. Pagsimba pa lang pag-aawayan na. Tama ba? Oo. Pag nakuha niyo unbeliever, tapos magiging magulang kayo, nako. May magalit kung kasing bait ng mga nakakasama natin din. Pero iba pa rin. Number 2. Luke 2:27. At siya'y napa sa templo sa Espiritu. At nang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus. Sino ang tinutukoy nitong parents? Si Joseph at si Mary. Ay sabi, at siya'y napa sa templo sa Espiritu. Hindi lang basta siya'y nasa templo. Nasa Espiritu pa. Ay marami sa atin nasa templo, pero wala sa Espiritu. Ano? Ito yung siya'y napa sa templo sa Espiritu. At ang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus, ito bang magandang role dapat sa mga parents at gusto maging parents? Not only believers of God, but bringing their children to God. Bringing their children to God. Hindi yung masama na kayo mangarap ng inyong mga anak ay makatapos ng garnet-garne. Pero hindi yun ang pinaka. Sa totoo na, failure ka pa rin kung hindi yan nakakilala sa Panginoon. Ang pinakamataas na pwedeng maipamana natin bilang mga magulang ay ang pananampalataya. Ang kaligtasan. Si Maria si Jose, akalain mo, bata, nung si Kristo, ito'y bata, dinala sa templo. Sana yung mga bata, dalhin nyo sa templo. Hindi yung pag nakakita ng tao, punta sa sulok, bakit? Hindi sanay sa tao. Yes, si Jimwell, sanay na sa tao, kaya saan dalhin. Ay kasali-sali boy, bakit? Hindi takot sa tao, nga naman lumakay yung simbahan, puro tao din eh. Kaso lang, ay kung magsalita yung matanda na rin. Yung malaging kasama yung matatanda na din eh. Ay si Henry, si Eric, lalo si Tina. Wala man lang lumaking kasamang bata. Lagi ang kinasama. Kaya kung magsasalita yan, kala may matanda na. Para yan si Mikay. Yan, ikita ko nung lumakay, mga terminong mga halimim. Ay, paano yung kaulayo lagi ang ninong ko na tinanong ko, saan ang lolo? May sakit pa. Magaling na? Hindi na po masyado, may kaunti pa akong halimhim. Kalay mo, yung ibang edad na batang yun, nasagot sa akin may kaunti pa akong halimhim. Ako may napataway, batang-bata pa tinanong ko may halimhim. Ay, paano? Wala mang kaulayo na bata noong una. Ang tanda ko dito, yung si JM, yan ang unang bata na gawain dito. Kung di ako nagkakamali, ang ninang Biole hanggang inianak si Jimwell, si J. Mark, wala ho yung check up. Yun ang biyaya din na walang pampacheck up. Hindi dahil malakas ang pananampalataya. Wala check up. Wala pampacheck up. Abay po ngayon ay binatang gwapong-gwapo pa. Suwi pa yan. Kaya kung kay Baby Tech, mahusay yan. Suwi Ayaw ba yan ay ipinagbuntis sa gawain? Hindi naman. Hindi sa gawain ipinagbuntis. Bawal yun. Baka ako kaya hindi ba katulugod doon. Okay.
Nasa gawain, naglilingkod, active, hanggang ng pagbubuntis, pinakabarakong attendis, ay anin ng Bioli. Lagi nakaiswar, nakaliad. Hanggang si panganak sa Bible study, kasama namin si JM. Sa jeep. Hanggang lumaki. Nung lumaki, ayaw na sa gawain. Anong nangyari dyan? Hindi naman, biro lang. Bata po hindi mga kapatid, ang pinakamaganda sa mga magulang, dalhin natin ang ating mga anak sa Panginoon. Si Maria at si Jose, dinala nila sa templo ang Panginoong Jesus ng bata pa. At ang maganda yon na nasa Espiritu. Baka naman dinala niya ni Reuel, si Habibe, ang kanilang dalawang anak, pero wag ka. Ang isa. Paano? Kaaway-away lang. Pero maganda sila pumunta sa templo na nasa Espiritu. Amen? Bringing their children. Tignan niyo po, ang 8:56 ng Luke. At nangagtaka ang kanyang mga magulang, datapwat pinagbili niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang kanyang ginawa. Dahil itong mga magulang nito, may isang dalaga na namatay. Nabasa niyo ba yan? At inilapit sa Panginoon. At binuhay. Nagtaka ang mga magulang. Pero sabi, huwag kayo maingay. Si Jesus Christ, bata ng dalhin. Ari naman na may karamdaman, namatay na, inilapit kay Jesus. Ang aking anak, Utoy, may sakit ang mami, pag-pray mo. May sakit ang daddy, may pray. Inuubo ka, pray ka kay Jesus. Pagalingin ka ng Panginoon. Maganda kayong maging sa ganon, ay tinuturuan mong lumapit sa Panginoon. Are you with me? Paano ang parents na hindi naman ganon? Tama ba? 1 Timothy chapter 5 verse 4. But if any widow have children or nephews, let them learn first to shew piety at home and to requite their parents, for that is good and acceptable before God. So, yun ikang mga anak ng balo, anong nephews, ay hayaan mong matuto muna na ipakita ang kabanalan ng pagiging aktibo sa bahay, maka-Diyos. Pakailagay nga sa Tagalog, bigyang hirap nitong Tagalogan. Yung piety dyan ay kabanalan yata. Ngunit kung ang sino mang babaeng bao ay may mga anak o mga apo, yung palang nephew sa apo, hindi ko pamangkin yun. Magsipag-aral ang mga ito muna ng pamamahalang may kabanalan sa kanilang sariling sangbayan at magsiganti sa kanilang mga magulang sapagkat ito'y nakalulugod sa paningin ng Diyos. So may mga anak ay magsipag-aral ang mga ito muna ng mga muna ng pamamahalang may kabanalan. Ibig sabihin, ang mga magulang ay halimbawa ng kabanalan. Dapat ang unang impluwensya sa mga anak, impluwensya ng Diyos, ay ang mga magulang. Are you with me? Opo. Paano mangyayari yun kung hindi believers ang mga magulang? Amen. Wag ko nating iaasa puro sa teacher, sa katulong ang development ng ating mga anak. Dahil ang may responsibilidad talaga dyan yung mga magulang. Ang unang influencer sa tahanan sa kanilang mga anak, mga magulang. Kung bakit natutong magbasa ng Biblia ang mga anak, dahil ng parents. Kung bakit natutong magpuri ang kanilang mga anak sa Panginoon, dahil ng parents. Kung bakit dapat aktibo ang kanilang mga anak bata pa lang sa simbahan, dahil ng parents. Yan ang role. Are you with me? Sabi nga, huwag kayong umasa ng magandang bunga sa dulo kung wala ka namang pundasyong itinanim na magandang pagtatanim. Kaya hindi biro maging magulang.
Tama ba? Ay doon lang sa practical na sinabi ng Ninang Lina, ang hirap na eh. Araw-araw lang ikaigar niya ang ginawa ko. Ay wala pa sa Panginoon yata noon ng Ninang Lina. Tama ba? Naintindihan niyo ba yun? Oo nga eh. Tingin ko intindihin niyo. 1 Timothy chapter 5, verse 4. 2 Timothy 3, verse 2. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Kaya napakahalagang maakay sa Panginoon ng mga anak. Bakit? Unthankful yan pag lumaki. Are you with me? Ano sabi diyan sa 2 Timothy na yan? Blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Isang sakit talaga ng ulo later on kapag ang mga anak ay lumaking wala sa Panginoon. Lagi ko napapakinggan si Pastor Hernandez, sila yata 10 magkakapatid o 11. Hindi man lang daw nagkasakit ng ulo sa kanila. Wala man lang nabarangay sa kanilang 11 magkakapatid. Bakit? Puro Kristiyano. Amen o ba? Kaya maganda, kayo mga anak, nakakita ng mga magulang nyo na hindi buong Kristiyano. Huwag ka na mangarap na ikaw ay iisang Kristiyanong magulang. Huwag mo nang gayanin. Humanap ka na ng kabiyak na Kristiyano rin. Huwag ka na magsapalaran. Mahirap. Tingnan niyo po ang sabi ng Roma chapter 1:30, backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, investors of evil things, disobedient to parents. Tingnan niyo, sino pa yung disobedient to parents? Yung mga unsaved. Kaya ang halaga na makapag-produce tayo ng mga anak na ligtas. At yan po yung nasa katungkulan ng mga magulang. Are you with me? Kung hindi man ikaw ang gamitin, edi dalhin mo sa simbahan. Paturuan mo Sunday school. Paturuan mo sa mga kapatiran. Ang mahalaga, dinadala mo ang iyong anak sa Panginoon. Hindi tinuturuan mo yung batang-bata ng TikTok kung paano kumimbot ng bayawang. Nakakalungkot, maraming magulang ay tinuturi kung paano kumimbot ng bayawang. Ay kita ko ikling-ikli ng suot. 5 years old. Gumigiling ng bayawang. Tuwang-tuwa ang mga magulang. Na pinapanood yung kanyang anak na may malambot na katawan. Magaling magpasbong ng puwet sa likod. Nakakaawa. Nakakaawa. Kaya malaki ang pananagutan ng mga magulang. Alam mo, ang mga anak na napapahamak, unang mananagot, mga magulang. At wag kong magsisisihan tayo, lalaki at babae. Ikaw ay pinababayaan mo, hindi, pareho tayo may katungkulan. Tama? Kaya sabi ng Efeso 6:1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Hinahamon ng mga kabataan na sumunod sa kanyang mga magulang. Kaya dapat mahalagang turuan ng mga magulang ang anak na sumunod. Colossians 3:20, children, obey your parents in all things, for this is well pleasing unto the Lord. So mga anak, sumunod sa mga magulang. Pero, mga magulang ang magturo ng pagpapasunod. Sa totoo na ho, ang mga anak dapat natitrain sa bahay. Dapat hindi tama na kung ikay may 5, 4, 3 anak na may lababong hindi man lang nalulinisan. Sasabihin natin, ikaw mga bata kayo, hindi. Ikaw ang magtitrain yan. Tama ba? Ituturo ng mga magulang sa mga anak ang maging responsable sa bahay.
Huwag kang umasa na sila'y masibag, magkukusa kung hindi mo pinamumunuan. Hindi yung basta likas na usbong. Tinuturuan yan. Ano ha? Train up a child, sabi ng Bible. Kaya mahal ko ang anak, lalo kong inuutosan. Bakit? Mahal ko ang anak ko eh. Nang matutong bata pa lang nasunod. Sabi ko, Jemuel, ang anxious na daddy. Yung palang mapasunod mo ang anak mo sa ganyang edad ay nakakagalak na. Daig pang ikibinigyan ng 3,000. Abay, nasunod na eh. Daddy, pag ako'y kakain, utoy, pahingin tubig. Kukuha yan, 2 pang bote. Di kagaling na bata pa'y natuturuan mo na ng pagsunod. Tama ba? Balita ko doon, nung ako iba, wala pa sa dagatan, sikat na sikat sa akin yung si Brother Albert noon. Na nagkukwento naman si Pastor Jobert. Pagka daw hindi masugo yung yung 3, eh si Albert na daw ang bahala. Kita mo na hanggang ngayon, hindi na naguhugas. Kasi dala mo yan sa paglaki, pag na-train ka. Ako sa amin, train ako ng pangungumpay. Train ako ng paglilinis. Kaya kahit lumpon, dami kong alam sa bahay. Bakit? Natukahan eh. Kung ako'y maglabay 2 sakong kalalaki, mga apron pa ng kuya sa welder, sa pag-welding. Ako nadali nun. Natuto ako eh. Sino nagturo? Ang tatay. Ako hindi pa napasok sa school, marunong na ako magsulat. Sino nagturo sa akin? Ang tatay. Ako hindi pa napasok, magsusugal na. Sino nagturo sa akin? Ang tatay. Ang lahok-lahok na ang akin natutunan. Paano hindi mananampalataya? Pero ang puntos, huwag mong asahan ng magandang paggalaw ang anak mo kung di mo naman tinuturuan. Actually, hindi ho maganda sa mga magulang ang hindi namamahalo ng anak. Basahin niyo ang Bible, namamahalo dapat ang anak. Ang anak. Ang ama. Nasa Bible, di ba? Nabasa ba sa Kawikaan? Ililigtas mo sa pamagitan ng pamalo ang kaluluwa ng iyong anak. Hindi ako believe doon na sa puro bait. Sa akin, ang puro bait, walang bait. Itutuwid mo ang anak mo. Pag mali, sabi nga, alam mo, at huwag kang mamamalo na para naman papatay ka. Kung saan natamaan. Hindi. Pero titiyakin mo ang ipapagpamalo ka, ramdam din niya ang sakit. Bakit? Madadala yun. Pero pag pinalo mo niya, kasing edad ni Jerome, ikaw ang madadala. Kasi hindi na yan sa panahong ganyan eh. Sa bata pa. Are you with me? Kaya kala mo madali yun. Sa hirap gawin na paluin mong anak mo. Mahirap. Ramdam ko yun eh. Ako ang naiyak pag ako napalo. Napapalo ko na yan sa Jimwell. Tinatalikod ko lang yung itak. Hindi naman. Pag si mama yung mamamalo, di ramdam ko. Pag ako naman mamamalo, siya naman ngalingalin ng pumigil. Wow, bakit? Para papatayin ko daw. Hindi naman. Basahin niyo ang Kawikaan. Ang pamamalo ay biblical. Kasi ang Diyos mismo pinapalo tayo eh. Sabi ng Hebrew chapter 12, pag tunay kang anak, papaluin ka niya, pa'y kinabubuhay sa kasalanan. Hinahanap ko nga sa Bible kung pwede namang malo ng asawa. Wala akong makita. Wala akong makita eh. Yun sana madaling i-apply. Biro lang naman. Sa number 3, not only bringing their children. Ito po ang role ng parents. Hindi lang, alam mo, siyempre sa practical, kaya di biro ang magpamilya. Responsable din natin silang paaralin, pakainin, damitan. Sa totoo na, mga minamahal, kapag ikipamilya, responsibilidad ng mga magulang na damitan ng anak. Pag-aralin ng anak.
Ang pinakamabigat dyan, yung dalhin ng anak sa Panginoon. Number 3, yung text natin, sapagkat hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang, kundi ng mga magulang ang mga anak. Mabigat to. Number 3, backing up for their children by God. Sapagkat hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang. Alam mo ba, ang nag-iipon ay ang mga magulang para sa mga anak, hindi ang anak para sa mga magulang. Kaya hindi ho pwedeng garne. Pag tayo mga magulang, hindi dapat tayo naniningil sa ating mga anak. Inaantay na lang nila natin yung kanilang pagkatuto na ma-appreciate yung pagsisikap. Napalaka kita Ikaw naman ang magano sa akin. Hindi ka nakapag-arap kung dito ko dahil hindi ganun Katungkulan mo lang talagang paaralin ang iyong anak. Katungkulan mo lang talagang pakainin ang iyong anak. Hindi ka nagpalaki para singilin mo siya. Yan ang sabi ng Bible Sapagkat hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang, kundi ng mga magulang ang mga anak. Tayo mga anak, tayo'y nakakaintindi na lang na mahalin ang ating mga magulang. Pero, ang dapat naintindihan din ng mga magulang, hindi pautang natin sa mga anak ang pagpapalaki sa kanila. Yan ay pagmamahal at katungkulan. Wala silang utang sa atin. Bagaman, sa kalakaran, gano'n nga. Pero huwag niya laging bukang bibig na napakalaki ng utang na loob mo sa akin. Ikisyam na buwang kung pinagbubuntes. Ay kung nasagot ka, sino nga may sabi sa inyo kayo pagbuntes? Ay lalo kang lumabas na may kapansanan. Ako'y nakaranas ng ganyan. Na para kong gustong ibalik yung sisi Pag ako'y yung sasabihan ng ng pinagpaguran kong siyang nabuhan, bago kitang ganyan. Ayoko yun unbeliever. Nabulong ang puso ko Sana nga hindi nyo na kayo nilagay sa inyo. 6 na buwan, lalabas na pala akong lumpo. Ang tingin ko, hindi tama talaga yun. Hayaan mo na lang tayo. Tayo naman pag nagkabait, nakakilala sa Panginoon, tayo naman ang nakakaalam na mahalin natin ating mga magulang. Pero hindi pinupursa tayong Are you with me? Amen? Kaya nung kayo magkalupa, hindi ko binabalak ngayon kung ipagbili-uli yun Inilalaan ko yun kay Jumuel. Ako mag-iipon para sa aking anak. Tama ba? Opo. Dapat ganun ang vision natin. Kung tayo biyabiyaan ng Diyos ng ating mga anak, dapat may panukala ka. Ano ang aking ibibigay sa aking anak? Amen. Tingnan niyo po, ituloy pa natin. Proverbs 13:22. Proverbs 13:22. A good man leaveth an inheritance to his children's children. Ang mabuting lalaki, tao, ay nag-iiwan ng mana sa kanyang mga anak. So, naglalaan ng mana ay ang mga magulang. Nag-iiwan. So, nagsisimpan talaga para sa mga anak ay mga magulang. So, tayo ang supporter ng ating mga anak. Tayo ang aaruga sa ating mga anak. Tayo ang magbibihis, tayo magpapalaki, tayo kakalinga, tayo magpapaaral, tayo mag-aakay. Yan ay role, biblically, ng parents. Hindi yung kakatulungin mo, bubusabusin mo, para lang sa iyong kapritsyo. Meron pa mga magulang na ginagamit ang mga anak At meron pang masaklap dyan. May nangyayari pang incest case. Yan pa pinakamalupit pag unbeliever context. Tama ba? Proverbs 19:14. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang. Bahay. Kaya yung mga bahay nyo, isang araw sa mga anak nyo yan. Kasi ano sabi? Bahay at mga kayamanan. Ayun laang.
Ako'y may bahay, pastor. Yung kayo mga anak wala. Pero ano ang puntos? Ano ang puntos? Mga anak, mga ama, magulang, ang nagsisikap para sa mga anak. Hindi ang anak para sa magulang. Yan ang Bible. Tama ba? Kaya maging anak ka na lang habang buhay. Huwag ka nang mangarap maging magulang. Panginoon, ganda ng Bible. Siya, ako'y anak na lang habang buhay. Di ka? Kung Panginoon may bigyan ka naman ng kahit ano, di. Anong gagawin? Sabi nga sa inyo, pinakadakilang pamana ay yung 2 Timothy 1:5. Na inaalaala ko ang pananampalatayang hindi pa kunwari na nasa iyo, na namamalagi muna kay Loida na iyong lelang at kay Eunice na iyong ina, at ako'y naniniwalang lubos na nasa iyo rin naman. Mula kay Loida, Eunice, then kay Loida, hanggang kay Timothy, naipasa ang pananampalataya. Isa sa pinakamasarap, pinakamataas na pamana ng mga magulang sa anak, pananampalataya. Tama ba? But the point is, ay back up talaga ang parents ng kanilang mga magulang. Naalala ko lagi yung preaching ni Pastor Michael sa camp. Hindi ko malimutan yun. Sabi niya, ako'y attorney. Ako pa ay may trabaho sa CC. Nakita ako. Pero kinukulang Siya'y preacher doon sa youth camp. Bakit kayo mga young people, ang lakas ng inyong loob? Anong inyong ipapakain? Tama ba? Yun ang kanya sabi. Ako'y attorney na. Ako'y pastor pa. Ako'y ano pa sa school. Ako'y sa CC pa. Mayaman na to. Mayaman na to. Don Pastor, Attorney Michael Burrigas. Mabigas. Pero nag-preach yan ng ganun. Hindi ko malilimutan yun. Kasi parang inaano niya yung mga antitindi ng sigalbo agad. Akala ganun kasimple. Tama? Akala yata'y puro kindatan lang ang pag-aasawa. Akala yata'y hawakan laan ng kamay lagi ang pag-aasawa. Akala yata'y puro heart ng puso ang pag-aasawa. Hindi. Isang araw, star yan. Hindi na yan heart, star yan. Ayun yung ginasampal ng 2 beses. Makinig kayo mga young people. Hindi nakakita lang ng pogi, cross na puppy love. Vice versa, lalaki gayon din. Aral, trabaho. Yan muna yung atupagin. Dahil hindi biro ang maging magulang. Maging parents. Kayo ang magbaback up. Amen? Then, sabi po ng Efeso chapter 6 verse 4, and ye, fathers, provoke not your children to wrath, but bring up in the nurture and admonition of the Lord. Parents. Ang sabi diyan, fathers, huwag niyo ikang i-provoke. Ano ba i-provoke? Galitin. Ang sabi dito, tinignan ko yon, yung commentary dyan, avoid all severity, yung kalupitan. This will hurt your own souls. Pag magiging malupit ka sa iyong anak, ikaw ang masasaktan. And do them no good. Wala kang nagawa sa kanila maganda. On the contrary, if punished with severity or cruelty, they will be only hardened and made desperate in their sins. Cruel parents generally have bad children. Ang malulupit na magulang, kalimitan, may masamang mga anak. Ibig sabihin, huwag nating i-encourage sa mga anak na lalo mag-rebelde sa'yo. Bakit? Pangasiwaan ng ayos na may takot sa Panginoon. Are you with me? Pero kung ikaw na may anak na, ligtas, ang magulang mo ay hindi, yan ang mahirap. Ikaw ang uunaway, ikaw na ang anak. Maliwanag ko ba? So sana, mga minamahal, ay makita natin na
Okay, number 4 pala. Number 4, nakuha ko pala yung 6 na agad. Number 4, broad-minded to God. Broad-minded to God. Bakit ko nasabi yan? Kasi dito sa Ephesians 6 verse 4, and ye fathers provoke not your children, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Kayo mga ama, huwag niyo pamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi dalhin niyo sila, but bring them up in the nurture, dahil mo turuan mo sila ng aral ng Panginoon. Kaya isang role sa mga magulang ay dapat broad-minded to God. Hindi ho tayo pa yung immature na mga magulang pagdating sa Diyos. Ayun ni. Paano mo ino-nurture ang bata sa Panginoon kung ikaw ay hindi nalago sa Panginoon? Tatay, paano mo tuturuan ang iyong mga anak sa Panginoon kung ikaw ay hindi malago sa Panginoon? Inay, paano mo tuturuan ang iyong mga anak sa Panginoon kung hindi ka malago sa Panginoon? Kaya mahalaga tayo lumago sa Panginoon. Kung mahal mo ang anak mo, magpakalago ka, parents, sa Panginoon. Dahil ang pinakamaganda na may bibigay mo sa iyong mga anak ay ang karunungan ng Diyos. Tama ba? Hindi natin dinidespise yung bagay ng mundo. Pero sabihin ko sa iyo, nayabang lang ang tao, nagiging masyadong sosyal. Naging naarte pa. Pagka yun lamang ang naabot ng pangunawa. Pero pag sa Diyos lumago, nagiging mababa, nagiging magalang, nagiging maayos, nagiging makadiyos. Eh, sinong magtuturo na yan? Eh, di yung mga magulang. Para ka magtuturo na yan kung ikaw ay hindi broad-minded sa Diyos. Tama ho ba? Ako pa iniwalang hindi pastor lang dapat ang natututo sa Word of God. Hindi pastor lamang dapat. Hindi workers lamang dapat ang natututo sa Word of God. Lahat ng mga magulang dapat matuto sa Word of God. Alam niyo, sabi ni Duterte, isa kasi lang target, ang gusto nilang mangyari, lahat ng bahay ay simbahan. At ang mga ama, ang pare. At ang asawa, ang madre. Oh, di ba, Brother Henry? Bawat tahanan ay dapat maging simbahan. Bawat pamilya may kapilya. Tama ba? Ibig sabihin, naiintindihan na dapat talaga ang mga magulang ang unang nag-iimpluwensya sa kanilang mga anak. Amen? Ako yung iniwala, malaking porsyentong natutong manigarilyo yung mga anak, maninigarilyo magulang. Malaking porsyentong nagiinom ng alak ang mga anak, magbabarik ang mga magulang. At malaking porsyento kung bakit nausbong ang mga makadiyos na anak, malaking porsyento din yan ang mga magulang. Kaya dapat ang ina at ang ama palabasan ng Biblia. Taas nga ang kamay dito ng ama at ina. Kayo ba'y nagbabasa ng Bible? Ay, yung gustong maging ama. Taas nga ang kamay ng gustong maging ama. Kunwari pa kayo, nakatatlo na kayo niligawan dito. Taas nga ang kamay ng mga gustong maging ama. Ayun, yun. Di nahiya. Magbasa ka ng Bible. Gusto maging ina. Eric, huwag ka muna tumingin. Sino ang gustong maging ina? Natakot na. Maganda yan. Natakot na. Ayaw ba mga lalaki? Huwag kayong papakapiho. Tingin ko maraming mga babaeng nagmamature. Are you with me? Iiyak ka. Baka gawa mo ng cord si Henry. Pag ang babae ang nag-mature.
at nakikita ang reality ng buhay, lagot kayo na hindi nagmamatured na lalaki. Oh, kaya panalangin ko sa inyo, mag-matured kayo. Hindi kayo basta madadagit. Anong matured? Practical. Pag ang lalaki tamad, wag. Tama? Pag ang lalaki hindi nalago sa Panginoon, wag mong sulyapan man lang. Dahil nakakatakot maging ama ng iyong mga anak yan. Tama? Ang alam ko lang, nagpapahilod ng libag pagbata pa. Pero graduate na, nagpapahilod pa ng libag. Kaya pag kayo nagkatuloyan, tagahilod ka ng libag. Mas magandang matuto ang mga babae mag-mature. Kagaganda nyo yan. Kung kayo ngayon namimili ng believer, di lalo nang wag ang unbeliever. Tama ba? Tanong niyo sa Joyce, nag-mature, nang nakakuha si Henry. Lalo naman saksakan ng mature ng aking asawa. Hindi tinignan na imuka. Huwag ko kayong matatakot pag may nanligaw sa inyong katulad ng Eric. Anong ibubuhay na yan? Ayaw po, pagkat tinawag talaga ng Panginoon, wala kang dapat ikatakot di yan. Wala. Wala. Kaya ako sa inyo, mag-backslide muna kayo pansamantala. Antayin nyo meron na nauna. Ano? Kasi marami allergy pagka manggagawa ng Panginoon. Alam nyo ba, pag inuna ang Panginoon, yan ang best. Tapos pagka unbeliever, isang kindat, ayos na. Worker, naghahanda na nga ng lubid, di pakaawaan. Maawa na kayo. Tama si Melmark, nung magpakaawa sa Panginoon, ay inigyan, di ba? Ay yun! Ang ganda ng nakuha. Ay di yun, si Eric ang kanyang gagawin. Pero iba natin pa din Iba nakikita ko natin pa din Ano? Ay, kayo naman So, naiintindihan nyo ba yun? Yun ang payo ng Bible. And then last. Brave for God. Brave for God. Kasi dito po, yung tagpo, mayroong anak na bulag. Di ba? Ay nililihitis ng mga Pariseyo. Sino pagaling dyan? Sabi, tanongin nyo, may bait na yan. Pero sa totoo na, kaya hindi niya masagutin, pinalalayas ng Hudyo ang sinumang tagasunod ni Kristo sa kanilang teritoryo. So, kaya iniipit ang mga magulang, hindi sila makasagot. Anak yun, itinatatawa ang anak kasi sa takot sa sasabihin ng Hudyo. Mga minamahal, pag parents ka, huwag kang matakot sumunod sa Diyos. Totoo yan. Parents, are you with me? Tinigasan ko ng aking sabi ng Ninang Chari, Pastor, hindi mo na ako umuwi dahil pag ako umuwi, hindi ako makakabalik. Kita mo yan? Pwede mo pala Ninang Chari kayo. Diga? Bisa lang mga problema natin. Takot tayo dahil sa mga nangyayaring kaganapan. Matakot tayo sa Panginoon. Mas matapang tayo dapat sa pagsunod sa Panginoon. Mga magulang, ayaw ba malaki kayong impluwensya sa inyong mga anak kung bakit matatakotin sa pagsunod sa Diyos? Baka tayo mga magulang, matatakotin din sumunod sa Diyos. Are you with me? Hebrew 11:23, by faith Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents because they saw he was a proper child and they were not afraid of the king's commandment. Digat ang sabi, ang sino mang lalaki papatayin na anak ng Hudyo. At kung sino man ay
madadamay. Pero binuhay ng magulang ni Moises ang kanyang anak na hindi natakot sa utos ng hari. Naintindihan niyo ba yan? Huwag sana ho kaming panghinaan ng loob sa pagsunod sa Diyos. Meron ako nakitang pastor na sabi niya, mahirap ang gawain ng Diyos pero hindi ko idinadaing sa aking anak. Dahil ayaw kong matakot sila dahil nakikita nila yung hirap. Gusto ko silang maging matatag din sa pagsunod sa Panginoon. Dahil kaming pastor, nagpapatuloy kahit mahirap. Tama ba? Sana tayo magmulat na kahit mahirap, tayo susunod pa rin sa Panginoon. Tama ba? Tama ba, Joy? Tama ba ang pangalan nito? Jocelyn. Tama ba din? Oo. Kalahin mo yan. Babalik daw si Denden sa choir isang araw. At yung kanyang panganay, pinatuturuan na sa baptism. Tuloy lang. Tayong mga magulang ang magpamulat na tayo hindi basta naurong sa paglilingkod sa Diyos. Kahit pa nga sabi dito, hari na ang sinusuway. Are you with me? Ay tayo, sa totoo na, itong ating ginagawang ito, ito yung malupit. Are you with me? Tayo na may protocol. Pero wala tayong magawa, mas gugustuhin natin sumunod sa Diyos kaysa utos mo ng hari. Are you with me? Tama ba? Sana tayo, parents, mas masunurin muna tayo sa Panginoon bago sa hari. Brave for God. Maging matapang tayo para sa Panginoon. Bago ako sumunod sa tao, sa Diyos muna. Pero biyaya naman, wala. Kasi ang alam ko, sinusunod ko muna ang Panginoon. Tama ba? Paano kung ikay duwag? Paano kung wala kang paninindigan?
Are you there? Yun ang nakita ko. Ipapaunawa mo lang pala. Amen? Yun ang nakita ko. Paano kung ako'y tatay ni Jimuel na duwag? Di si Jimuel din ay duwag sa Panginoon. Tama ba? Kaya nai-enjoy ninyo ang ating pagsama-sama dito. May pastor pa ditong hindi duwag. Kinausap ko si kaya tayo tinanghali dahil ninyo tagal-tagal yung mag-aalikan. So nakita ko po, biyaya mga kapatid, na tayo wag duwag sa pagsunod sa Panginoon. Lalo tayo mga magulang. Amen? Yung iba nga hindi na natin ng prayer meeting eh. Wala na natin ng prayer meeting, dati dami-dami. Ano yan, nasanay na kayo sa live streaming? Huwag sana ho ninyong kasanayan ng live streaming kung kaya naman ninyong umatin. Tama ba? Masama ho yan. Kinasanayan. Ako yung iniwala kung wala ka dito, pwede. Ikina sa Manila, nasa Lipa, katulad ni Brother Albert na nasuro-suro. Malayo yan, lalo na ako yung kinasa Canada. Pero kinasa boundary din lang naman ng Taisan. Huwag kang umasa sa live streaming, sa prayer meeting. Di magandang patutuya, kaduwagan yan. Hinahamon ko lalo mga magulang, huwag kang duwag, mamanahin ng iyong mga anak yan. Tumayo ka. Tama ba? Huwag kang masanay sa live streaming. Mag-invite ka sa live streaming, pero ikaw ay umatin mismo. Tama ba? Ito ho, kahit 50 tayo dito, may distancing tayo dito. Tayo manalangin. Panginoon Diyos sa langit, salamat po ng marami. Nakita po namin yung role, biblically, ng parents. At yung nag-aspire someday, maging parents. Sana, Panginoon, Bible ang aming saligan.